Pinag-uusapan si Pangulong Trump. Kinasuhan siya ngayon sa US sa District Court sa New York City. Sa pagkakataong ito ay tungkol sa isang subscription service na naniningil ng hanggang $100,000 kada buwan para sa maagang access sa kanyang mga post sa Truth Social na nadulot ng mga aligasyon ng korupsyon. Ang mga nagrereklamo ay ang Intercept at Freedom of Press Foundation laban kay Trump. Dalawa sa kanyang mga aide at ang executive office ng presidente. Ipinapahayag nila na si Pangulong Trump at ang pinakamalaking shareholder ng kanyang kumpanya na may $1 bilyon na nakataya ay personal na makikinabang mula sa pagbebenta ng pribilehiyong access sa impormasyon sa Truth Social platform. Walang komento mula mismo kay Pangulo, pero makakasama natin mula sa Oregon para pag-usapan pa ito si Dean Baker, Senior Distinguished Fellow sa Center for Economic and Policy Research. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat sa pag-imbita sa akin. Kaya ba itong bayad para sa maagang access ay bilang reaksyon? Ayon sa ulat, malalaking pagkalugi. At iyon ang dahilan. Hindi ko alam kung paano nila naisip ang ideyang ito. Pero ibig kong sabihin, talagang kamangha-mangha ito. Ibig kong sabihin, ito ay lantaran, talagang legal, kamangha-mangha, grabeng katiwalian. Wala pang ibang presidente ang makakaisip ng ganito. Parang ganito ito, ang CEO ng Apple ay mag-aalok bilang dagdag na ibebenta niya ang mga advanced na impormasyon tungkol sa kita ng Apple. Ito ay insider trading lantaran. Nabag sa Tama. batas, alam mo? Kung bakit siya nakakalusot ay dahil ang Department of Justice niya ay nagtatrabaho para sa kanya. Pero, hindi man lang ito malapit sa. O, ibig kong Ilalagay ko na sabihin, lang sa hindi mo nga ganun kailangang malaman. Tungkol sa stock market para malaman. Ibig kong sabihin, parang, gaya na sinabi mo, parang talagang mukhang insider trading. At alam natin ang iskandalo na nangyari, alam mo, nung dekada 80 tungkol dito. Kaya ba may magagawa ang SEC o may anumang aksyon tungkol dito? Well, meron sana kung normal ang SEC natin, Securities and Exchange Commission. Ganun din sa Department of Justice. Ibig kong sabihin, magiging solid na kaso ito. Alam na lahat ng mga katotohanan, pero gaya ng sinabi ko, hindi naman kakasuhan ng SEC si Donald Trump o sino man nakasangkot sa kanya. Department of Justice, alam na natin yan. Ibig ko sabihin, naging palabas na lang ito. Wala pa tayong nakita na ganito dati. Ngayon, yung mga trader, inaakala ko na alam nila ito. Kaya kailangan nilang suungin ang panganib. Hindi naman habang buhay na magiging presidente si Trump, pwede nating ipapalagay yan. Kaya mananagot sila sa anumang magiging aksyon ng Securities and Exchange Commission at Department of Justice sa hinaharap, pati na rin sa mga kasong sibil. Kaya iniisip ko na ang sinumang handang magbayad ng, alam mo na, $1.2 milyon kada taon para dito ay umaasang kikita ng napakalaking pera sa kanilang mga kalakalan dahil baka kailangan pa nilang umalis ng bansa para makaiwas sa kulungan. Oo, tama. Para kanino nga ba talaga ang serbisyong ito at bakit? Sino ba ang Mauno na, interesado mauno, sa Dean. impormasyong ito? Maliban na lang kung may kinalaman sa pera. Eh ano ngayon? Makikita natin ang mga post ni Trump sa Truth Social 5 araw bago ito makita ng iba. Malinaw na ibinabenta ito sa malalaking investor, flash trader, yung mga taong makakakuha ng impormasyon at makakapag-trade ng ilang minuto bago ang lahat. Kaya sila talaga ang pinagtatargetan nito. Sila lang ang may pakinabang dito. Alam mo yon, may mga tao siguro na gusto lang, nakakatawa nga eh. Nakuha ko yung mga tala niya 10 segundo o 1 minuto o kung ano mga oras bago ang lahat. Pero hindi ka naman nagbayad ako ng malaking pera para doon. Alam mo, kung naglalabas ka ng 10 milyon, gaya ng ginagawa ng mga taong ito, sulit na sulit yon para sa'yo. At yung mga taong kumukuha ng mga subscription na yan, ibig kong sabihin, iniisip ko na yung iba siguro may history ng hindi masyadong magagandang gawain sa negosyo. Pero gaano ba sila dapat sisihin kumpara sa pagsasabing, available naman ito at binabayaran lang namin ito? Hindi, sila talaga ang may kasalanan. Insider trading yan at alam nila yon. At iyon, kaya alam mo, sino man gumagawa nito ay dapat ginagawa ito na may inaasahang exit strategy. Ibig sabihin, pupunta sila sa isang bansa na magbibigay sa kanila ng asylum dahil sobrang illegal talaga nito. Makakalusot sila hanggat kontrolado ni Trump ang Securities and Exchange Commission at Justice Department. Pero ulitin ko, hindi siya mabubuhay magpakailanman. Kaya hindi rin siya magiging presidente magpakailanman, dapat kong sabihin. At kailangan nilang maging handa na harapin ang mga legal na konsekwensya. Tama. At pagdating sa sistema ng hustisya, ang katotohanan na ito ay umaabot na sa pinakamataas na korte, kahit dito lang sa New York sa ngayon. Ibig kong sabihin, ano ang maaari nilang matuklasan at ano ang maaaring magbago kahit na kung mag-decision sila laban sa Pangulo? Sa tingin ko, magiging interesante ito. Karaniwan, itong hinahawakan sa federal na korte. Hindi ko gaanong kabisado ang batas ng estado. Maaring may legal silang hakbang kung saan maaari silang makakuha ng injunction para pigilan siya sa paggawa nito at magsampa rin ng kaso para sa danyos dahil may mga taong nalulugi dito. Ang ibig kong sabihin, iniisip ng iba na ang insider trading ay parang walang biktima. Alam mo yon, na krimen. Hindi ako kumita sa stock trade ko. Siya ang kumita o kaya mga kaibigan niya. Ito ay totoong gastos para sa lahat ng may pera na naka-invest sa stock market. Isang seryosong usapin ito. Sige, maraming salamat. Parang ang weird lang na
pinapayagan ng ganitong bagay kahit hindi ka trader at hindi mo naiintindihan ang merkado. Hindi naman Parang hindi talaga talaga pinapayagan tama. yan. Parang Linawin hindi natin. talaga maayos. Kahit alam mo man o hindi ang mga legal na patakaran ng SEC. O hindi talaga yan tama o legal. Maraming salamat. Salamat sa pag-imbita, Raymond.